Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lynn. Tubong Maragondon sa Cavite pero kasalukuyan kaming nakatira dito sa Taguig City. Silent listener mo ako sa radyo since 2017 at nakasubscribe ako sa iyong YouTube channel since 2023. Marami akong gustong i-share sa inyo tulad na lamang ng kwento kung paano ako nasawi sa pag-ibig. Pero nang suriin ko ang aking puso, mukhang hindi pa ako handang ibahagi ang kasawian ng isang babaeng umibig sa isang maling lalaki. Hanggang sa pumasok na lamang sa isipan ko na ibahagi sa inyo ang aking kakaibang karanasan na punong-puno ng kababalaghan. Papadudot kasama ko sa kwento ko ang aking lola Odang. Kahit na may mga magulang ako at may sariling bahay ang pamilya ko, ay lumaki ako sa aking lola. Siyang nagpalaki at nag-aruga sa akin. Mabait naman sa akin si Lola Odang, katunayan ay siya na ang tumayong magulang ko at ramdam ko namang mahal na mahal niya ako. Pero tulad nating lahat ay hindi perpekto si Lola Odang. Ang totoo niyan, mayroon siyang kapintasan na alam kong kaasaran ninyong lahat. Isa siyang tsismosa o marites. Natatandaan ko noon na palaging nilulusob ang bahay namin ng mga taong chinismis umano ni Lola. Lalaki, babae, bakla, tomboy, kahit pare pumunta sa bahay namin para kausapin ang mahinahon si Lola at pakiusapan at tigilan ang pagkakalat ng hindi totoong kwento tungkol sa alagad ng simbahan. Ang pinapakalat ni Lolang chismis umano sa pare. Ang pagkakaroon nito ng relasyon sa isang tindera sa palengke na isa ring volunteer sa aming simbahan. Pero hindi tumigil noon si Lola Odang sa pagkakalat ng chismis sa pare. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na pinatay ang pare ng asawa ng tinderang kasama sa chismis ni Lola. Oo, Papa Dudut. Nabalita pa nga ito noong year 2002. Dahil sa awa sa pari, kinausap ko si Lola kung totoo ba ang chismis na may relasyon ng pari at ang tindera. Pero alam nyo kung ano ang sabi ni Lola? Hindi raw totoo. Dating ex ng tindera ang pari pero nagkarelasyon ang dalawa noong hindi pa ito pare. Napagkatuwaan lang niyang i-chismis yung tindera kasi asar siya dito. Dahil minamahalan siya kapag bumibili siya sa tindahan nito sa palengke. Nanlumo ako nang marinig ko yun, Papa Dudut. Ang nakakatakot pa ay parang hindi nakukonsensya noon si Lola Odang sa kanyang ginawa. Hindi ko pa nga makakalimutan yung sinabi niya sa akin na gusto niyang nasa kanya dapat ang lahat ng atensyon. Kapag may kwentuhan, gusto niya palagi siyang bida sa usapan. Yung tipong siya ang exclusive source ng chismis sa buong barangay namin. Dahil sa ugaling yun ni Lola, marami tuloy ang nagagalit sa kanya, Papa Dudut. At sa kasamaang palad, pati ako ay nadadamay na. Pero isang pangyayari ang tila nagpatigil kay Lola Odang na maging chismosa. Ganito ang nangyari. May bagong lipat sa lugar namin, mag-asawa, bata pa. Siguro ay nasa edad 20 pataas. Ang nabalitaan ko ay bagong kasalang
maganda yung babae na itago na lang natin sa pangalang Lucy. Pero etong mag-asawa ay tahimik lang. Ngumingiti lang sa amin pero hindi nakikipag-usap sa mga kapitbahay nila. Lalo na kay Lola. Hanggang sa isang araw, narinig ko na lang kay Lola na naiinis siya kay Lucy. Kesyo suplada daw. Akala mo raw kung sinong maganda. Dahil sa inis ni Lola Odang, iniirapan niya ito sa tuwing nagkakasalubong sila ni Lucy. Buti na lang at mabait itong si Lucy at hindi na pinapatulan si Lola. Pero isang araw ay nabalitaan ko na lamang na chinichismis ni Lola si Lucy. Na kesyo may kabit na lalaki daw ito at pinapapasok sa bahay habang nasa trabaho ang asawa nito. Nung una sinita ko si Lola na huwag nang magpakalat ng hindi totoong kwento tungkol kay Lucy. Pero minsan nakita ko nga si Lucy na may pinapapasok na lalaki sa kanilang bahay. Pero hindi ko na yon pinansin pa kasi buhay nila yon at ayokong makialam. Hanggang sa dumating ang araw na bigla na lang namin narinig ang mga away at pagsisigaw ni na Lucy at asawa niya. Binubugbog ng lalaki si Lucy pero nagimbal kami nang makarinig kami ng putok ng baril. Natakot noon si Lola kasi baka siya ang isunod ng asawa ni Lucy. Pero hindi yon nangyari at sa halip ay tumakas lang ang lalaki. Kinabukasan kumpirmado ngang pinatay si Lucy at nakitang bangkay niya natadtad ng saksak. At hindi pa nakontento, binaril pa ito sa ulo. Tapos nabalitaan din namin na pinaghahanap na yung asawa ni Lucy dahil suspect din ito sa pagpatay sa isa pang lalaki na pinaghihinala ang kalaguyo ni Lucy. Nahuli naman ang lalaki kinalaunan. Ngunit nang mag-imbestiga ang mga pulis, nadawit noon ang pangalan ni Lola Odang dahil siyang tinuturo ng lalaki na source ng chismis. Pinanindigan ni Lola ang ipinakalat niyang kwento pero papadudot nanlumo ako nang malamang ko mula sa kanya na hindi pala totoo ang chismis na may kalaguyo si Lucy. At lumabas din sa investigasyon na hindi pala talaga kalaguyo ni Lucy ang lalaking pinatay dahil magpinsan pala ang mga ito. Dahil sa nangyari, naging masama na ang tingin ng lahat kay Lola Odang. Kaya nagpasya na rin ang lola ko noon na tumigil na sa paggawa ng hindi totoong kwento. Lumipas ang isang taon matapos ang pagpatay kay Lucy, ay dumating ang kinakatakutan ko, ang bad karma kay Lola Odang. Isang araw ay bigla na lamang itong na-stroke kaya dinala namin siya sa ospital. May malay pa siya noon pero hindi na siya makapagsalita at tumutulo na lamang ang laway sa bibig niya. Naiyak ako habang nilagay sa ICU si Lola dahil may pagkakataon na nangingisay ito at bumubula ang bibig. Nanlumo naman ako noon at naiyak. At dahil mahal na mahal ko ang lola ko, ay ako ang nag-alaga noon sa kanya habang nasa ospital siya. Samantala bago lang ang ospital na pinadalhan namin kay Lola Odang. Nang mga panahon na ito ay siguro yung mga 5 taon pa lamang na nakatayo ang ospital kaya naman medyo bago-bago pa ito. Pero kahit gaano kabago ang ospital, hindi pa rin talaga may iwasan na may mangyaring kababalaghan sa loob nito. Sa 6th floor ng ospital na confine si Lola Odang. Para mas ma-imagine ninyo ang setup ng buong floor. Nasa bungad lang ang kwarto namin. Katapat mismo ng nurse desk. Sa hilera ng mga kwarto. Ang kwarto lang namin ang okupado. Ang mga sumunod na kwarto ay bakante mainly because yung hallway kung saan kami nakahilera ay under renovation. Nakabakbak ang tiles at walang masyadong ilaw lalo na sa pagsapit ng dilim. Nung mga naunang araw ay normal lang at wala namang nangyayaring kakaiba.
Nagra-rounds ang nurse tuwing madaling araw. At yun na yun. Pero etong ikalawang araw ni Lola sa ospital, naguluhan ako sa sinabi ng dalawang nurse sa akin noong kinaumagahan na sila namang nagra-rounds noong panahong yon tuwing madaling araw. Iha, tanungin lang po sana namin kayo. Sino yung babaeng kasama mo noong madaling araw para kumuha ng tubig? Mga bandang 3:00 po ata noon. Tanong sa akin ng isang nurse. Ay wala po akong kasama. Mag-isa lang po ako doon sa kwarto. Bukas pa po ang dating ng mama ko galing sa probinsya. Bakit niyo po naitanong? Magalang kong sagot sa nurse na may edad na. Tumingin naman ang nurse na yon sa isa pang niyang kasama. Hala, sabi ko sa iyo may nagpapakita talaga dito. Narinig kong bulong ng kasama niyang nurse. Samantala ay na-curious naman ako sa aking narinig. Ano pong itsura ng babae? Bata pa yung babae, siguro nasa 20 pataas. Nakasuot ng puti, parang suot mo ngayon. Kaya nga nung una inakala naming ikaw. Pero naisip din namin na teenager ka pa lang at malabong ikaw yung nakita namin. Sabi ng nurse sa akin. At saka nagtaka din kami kung bakit pagkalabas ng babae sa kwarto ninyo tumayo lang siya sa water dispenser tapos pumisik-pisik yung LED light sa ibabaw niya. Ang lakas maka-horror ng datingan. Sabi naman sa akin ng kasama niyang nurse. Ganun po ba? Tanging sagot ko noon sa kanila. Pero inaamin ko noon na kinikilabutan ako kasi nung kinakausap ako nung dalawang nurse, natanaw ko na parang may pumasok na babae sa loob ng kwarto ni Lola. Kaya dali-dali akong tumakbo noon para puntahan ang kwarto pero nagulat na lamang ako na nagpa-flatline na ang life machine na nakakabit kay Lola. Alam ko na ang ibig sabihin noon, nag-aagaw buhay na si Lola Odang. Kaya dali-dali akong sumigaw para humingi ng tulong. Maraming nurse naman ang rumisponde pero yung dalawang kausap ko na nurse ang sumubok na i-revive ang lola ko. Pagkatapos ay dumating na rin ang doktor at sinubukan nilang ipump ang dibdib ni Lola Odang. Habang ako naman ay pinalabas muna at panay ang dasal ko noon sa Panginoon na iligtas si Lola. Pero lumipas ang ilang minuto at hindi na rin nakayanan ni Lola at dineklara na siyang patay ng doktor. Dumating ang burol ni Lola Odang sa mismong bahay namin. Maraming kamag-anak namin ang dumating. Kompleto din ang pamilya ko noon. Nagkaroon ng pansamantalang sugalan sa labas habang sa loob naman ay may mga matatandang nagnonovena. Gabi noon papadudot nang magpasya akong lumabas sa bahay para makiusisa sa mga taong nagsusugal. Pero bigla akong kinilabutan noon dahil mula sa malayo, sa abandonadong bahay mismo ni Lucy ay nakita kong nakatayo doon ang babaeng napatay dahil sa maling tsismis ni Lola Odang. Oo, nagpakita sa akin si Lucy. Nanlilisik ang mga mata niya at halatang galit na galit sa akin. Pero may kasama siyang isang babaeng nakatalikod. Hindi malinaw sa akin kung bata pa ito o matanda na, basta nakabistida ito ng itim, nakabelo ding itim, kaya hindi mo makikita ang mukha niya. Dahil sa takot ko noon papadudot ay nagmamadali akong pumasok noon sa loob ng bahay namin. Papadudot simula noong mamatay si Lola Odang ay talagang marami na kaming naging creepy experience. Yung kapatid ni Lola Odang na si Lolo Ben ay may 2 anak. Nasa kaedarang ko lang yung panganay at yung bunso naman ay mga nasa 6 years old lang nang umuwi sila dito. Nasa edad 40 naman ang asawa noon ni Lolo Ben. Yung 6 years old na anak ni Lolo Ben na tiyuhin ko kung tutusin ay lagi naming nakikitang may kausap lalo na malapit sa hagdan. Dahil doon ay naglakas loob na akong tanungin ng bata kung ano ba ang nakikita niya na hindi namin nakikita. Babae po, sabi po niya, pinatay siya ni Tita Odang. Sagot sa akin ng bata kong tiyuhin.
Noong pinadescribe ko sa kanya kung ano ang itsura ng babae, kinalabutan ako kasi sumakto yon sa itsura ni Lucy. Pero mas kinilabutan pa ako nung may sinabi pa siya sa akin. Sabi po niya ikaw daw po ang susunod kay Tita Odang. Dahil sa narinig ko mula sa 6 years old kong tiyuhin ay nakaramdam ako ng depresyon. Patay na si Lola Odang, bakit pati ako ay idadamay ni Lucy? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Hindi naman ako tsismosa at lalong hindi ko siya hinuhusgahan. Samantala ay kinuwento ko yon kay mama pero sabi na lang niya sa akin na wag na lamang pansinin ang sinabi ng 6 years old kong tiyuhin. Bata pa raw ito at malawak ang imagination. Pero kung di ba yon totoo, paano niya na-describe ang itsura ni Lucy? Pero sa ikakatahimik ng buhay ko, nagpasya na lamang akong mag-move on at tinintay hanggang sa ilibing na si Lola Odang sa ika-5 araw simula nang siya ay mamatay. Nung pag-uwi ng bahay galing cemetery ay napatawag kami ng magdadasal para sa kakatahimik ng kaluluwa ni Lola Odang. Nilagay ang mga santo sa harap ng hagdan at doon din kami nagpwesto sa may harap ng hagdanan upang makisali sa dasal na gaganapin. Dahil nasa Japan ang bunso ni Lola Odang, si Tita Jory, ay kumukuha sila ng litrato at sinesend ito sa group chat namin na magpapamilya nang sa gayon ay makita noong taga-Japan ang mga kaganapan sa amin. Wala namang kaming kakaibang naramdaman noong padasal at maayos naman po itong natapos. Ngunit nagimbal kaming lahat noong i-resend ng bunso nila mami ang litratong pinadala sa kanya na nakafocus na sa iisang tao. Kasunod ng pag-send niya ng larawan ay ang pagtatanong ng sino ang mga yan. Tiyan ay kung mabuti ang sinasabi ni Tita Jory na kapatid ni Mama. Madali namang mahanap ang tinutukoy niya kasi may bilog yun. Pero papadudot. Nanlaki ang mga mata ko dahil agad kong namukhaan ng isa sa mga nagpakita, walang iba kundi si Lucy. Tapos may kasama siyang nakaitim na babae na may belo. Bagamat nakataas ang belo nito ay hindi naman malinaw ang mukha nito. Pero sigurado akong matanda ito. Dahil dito ay nagpanik ako sa mismong GC namin at kinuwento ko kay Mama kung sino yung isa sa mga nasa larawan. Maski si Mama ay nanlumo sa katotohanan ng 2 tao ang namatay dahil sa pagiging tsismosa ni Lola Odang. Ang pari at si Lucy, pero si Lucy lamang ang nagpakita at nagpaparamdam. Kaso ang tanong ay sino naman yung babaeng nakaitim? Maari kaya ang isa siya sa mga chinismis ni Lola Odang na nasira ang buhay. Kinagabihan tahimik ang lahat dahil natutulog na ang lahat ng kamag-anak namin na pumunta sa libing. Sina Lolo Ben at ang kanyang pamilya ay nauna nang umalis. Pero yung mga anak ni Lola Odang at ang kanilang pamilya ay nanatili pa sa bahay at aalis na lamang kinabukasan. Natatandaan ko pa na nagkwekwentuhan pa kami ng mga pinsan at kamag-anak ko nang sawayin na kami ni Mama at pinagsabihan na iwasan na naming mag-ingay dahil baka may mabulabog pa kami. Pero ewan ko ba noon at naisipan kong magpatugtog ng music sa desktop computer ko gamit ang speaker. Siyempre malakas yun at halos kumalabog yung buong bahay namin sa lakas ng pagpapatugtog ko. Pero hindi ko naman nagagambala yung mga natutulog kasi nasa loob lang ako ng kwarto ko at ako lang ang mag-isa doon. Sila natutulog sa sala at sa dating kwarto ni Lola Odang. Kinalauna nakita ko na nalobat na rin ang phone ko. Hinanap ko sa aking kwarto pero wala. Hanggang sa naalala kong naiwan ko pala sa ibaba ang charger ko. Kaya dali-dali akong buwaba para hanapin ang charger. Pagbaba ko'y nakita ko kaagad ang mga pinsan at mga tiyuhin at tiyahing kong natutulog sa sofa. At sa mga nilatag nilang karton sa sahig. Pero hindi nagtagal nang mapansin ko ang nakakakilabot sa paligid. Dahil sa likod ng pinto ay may nakita akong nakatayong figura na nakatingin sa akin. Matandang babaeng nakaitim, sumakto naman na namatay yung tugtog ko na sinabayan pa ng malakas
na paghangin na dumagdag sa pangangatog ko. Sino ka? Kinakabahang tanong ko sa nakita kong black lady. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Aling Lucy. Oo, nagkamali si Lola Odang pero wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Sabi ko habang naiiyak na sa takot. Pero hindi mo pinigilan ang lola mo, sabi sa akin ng babae. Lalo ako natakot dahil hindi ko ina-expect na sasagot yun sa akin. Ginawa ko naman ang lahat para pigilan si Lola. Pero 15 anyos pa lang ako. Sa palagay ninyo ay makikinig sa akin ng lola ko? Sasawin ko siya sa pagiging tsismosa niya? E di pinalo ako nun, sagot ko. Mamayang kaunti ay lumapit na sa akin ng black lady. Tila ba lumalagatok pa yung bawat buto sa leeg at paa niya. Mas dumoble yung kaba ko. Nang mapagmasdan kong maigi yung mukha niya. Namumutla, wala talaga siyang mata. Nakabuka yung bibig niya na may nagsisilaglaga na patay na uod mula roon. Sino ka ba? Ano bang kasalanan sa iyo ni Lola Odang? Isa ka rin ba sa mga nasira ang buhay ng dahil sa chismis niya? Tanong ko at halos mag-hysterical na ako that time. Pero ang nakapagtataka ay hindi nagigising yung mga taong natutulog sa sala. Para bang hindi nila ako naririnig. Isa ako sa mga chinismis niya noon. Ako ang unang asawa ng Lolo Ben mo. Nanlaki naman ang mga mata ko sa aking narinig. Natatandaan ko 15 years ago may unang asawa si Lolo Ben na si Rafika ang pangalan. Bawg ito kaya wala silang anak ni Lolo Ben. Hindi ka pa pinapanganak noon nung gawan ako ng kasinungalingan ni Odang. Siniraan niya ako kay Ben. Pinakalat niya na nanlalalaki ako habang nasa ibang bansa ang asawa ko at nagtatrabaho. Kaya nang umuwi si Lolo Ben mo ay hiniwalayan niya ako. Hindi ko matanggap ang nangyari lalo pat nalaman kong si Odang ang nanira sa akin. Lynn, nagpakamatay ako sa harapan ni Ben nung araw na hiniwalayan niya ako. Lalong nanginig ako sa takot sa narinig ko mula sa kaluluwa ng dating asawa ni Lolo Ben. Dagdag pa ni si Rafika. Simula nang magpakamatay siya ay hindi na nakaakyat ang kaluluwa niya sa langit. Idagdag pa yung matinding galit niya kay Lola Odang bago siya namatay. Sabi pa niya ay inalipin siya ng matinding galit na yon kaya hindi na siya makatawid sa liwanag. Lola si Rafika, patawaran niyo na si Lola Odang at sana'y huwag niyo po akong idamay sa galit ninyo. Hindi po ako tsismosa, marunong akong gumalang at hindi ako nakikialam sa buhay ng iba. Kaya pakiusap, huwag niyo na akong takutin. Pero Papa Dudut, hindi na kumibunoon si Rafika at nagpatuloy ito sa paglapit sa akin. Ngunit unti-unti nang nawawala ang galit sa mga mata niya. Yun nga lang ay hindi pa rin nawala ang takot ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Nanlambot talaga ako. Hindi ko alam kung tatakbo ako sa malapit na kwarto sa harapan ko o bababa na lamang ako dahil sa iniisip ko na baka makita ko pa rin siya noon. Nang matauhan ay kumaripas ako ng takbo paakyat sa kwarto ko. Hindi ko alam kung papaano ako nakatulog noon, natagpuan na lamang daw ako nila mama na natutulog sa tapat ng pinto ng kwarto ko. Pagkatapos noon ay sumama na ako kina mama pabalik sa bahay nila. Sa kabilang banda, pinaupahan na lang namin noon ng bahay ni Lola Odang at yon ang pinangsustento sa tuition fee ko. Simula noon ay hindi na nagparamdam sa akin si Lola si Rafika, maging si Lucy. Palagi ko silang pinagdarasal na sana'y makita na nila ang katahimikan. Pinagdarasal ko rin si Lola Odang at hinihiling sa Diyos na sana ay patawarin niya ang mga kasalanan ni Lola Odang. Marami ang nagsasabi sa akin na mga dati naming kapitbahay na diretso impyerno daw ang kababagsakan ni Lola Odang dahil sa pagiging tsismosa niya. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na mapapatawad ng Diyos ang lola ko. Gaano man kagrabe ang kasalanan nito. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko at isa sa mga aral na mapupulot ninyo sa totoong kwento ng buhay ko ay walang nagagawang mabuti ang chismis. Paninira sa iyong kapwa
at ang mga mema. Huwag maging tsismosa dahil maaaring makasira ka ng buhay ng iba. Muling maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Lynn. Maraming salamat sa iyo sa pagbabahagi mo ng iyong tunay na kwento sa aming programa. Tama ka. Walang magagawang mabuti ang paninira natin sa ating kapwa, lalo na yung paggawa ng kwentong hindi naman totoo. At kung totoo man, huwag tayong makialam sa pribadong buhay ng iba. Dahil tingnan ninyo ang nangyari sa buhay ni Lynn. Maraming buhay ang nasira dahil sa pagiging tsismosa ni Lola Odang. 3 tao ang namatay. Yung pare si Lucy at si Lola Serafica. Lahat ng yon dahil sa pagiging tsismosa ni Lola Odang. Samantala, naging target ka na ba ng tsismis? Lahat ay naging biktima ng tsismis dahil likas sa karamihan na nagsasalita ng masama laban sa ibang tao. Kahit pa hindi direktang ikaw ang pinagtutungkulan, ang resulta pa rin ng gossip ay laging nakakasakit at nakakawala ng tiwala. Mas lalo pang lumala dahil sa hatak ng social media na mas mabilis pang kumalat ang tsismis sa buong mundo o sa trending na issue. Anong gagawin kapag pinag-usapan ka ng ibang tao? Hindi mo na lang ba papansinin o haharapin mo kung sino ang nagkakalat ng maling balita tungkol sa iyo? Ang pinakamabisang solusyon ay patayin ang tsismis. Hindi kailangan magpaliwanag kung hindi mo gusto. Sapat nang narinig ang sinabi ng iba tungkol sa iyo. Kung may katotohanan ng balita, pwedeng sumagot ng oo. Pero hindi kailangan magsalita pa. Ang maganda ay tawanan na lamang ang tsismis. Ano ngayon kung may sabihin ng ibang tao? Mahalaga ba ang opinyon nila? Habang tinatawanan lang ang tsismis, mapapagod at maboboring din ang mga yan. At maghahanap ng ibang taong mabibiktima para mapag-usapan. Meron ding mga batas na sumasaklaw sa pagkakalat ng hindi totoong kwento. Nariyan ang libel, slander at iba pa. Kung ikaw ay biktima ng isang tsismis, maaari kang kumonsulta sa isang abogado at sampahan ng kaso ang mga taong involved sa pagkakalat ng tsismis laban sa iyo. Tandaan mo, reputasyon mo na ang nakasalalay dito, kaya huwag kang matakot na lumaban sa mga taong tsismoso at tsismosa. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din sa Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papadudod, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.